So, sasama ako ngayon kay Daddy papunta sa farm and susubok ako ngayon ng isang shift para malaman kung gaano nga ba kahirap ang trabaho ng aking ama. Maraming nagtatanong kayo minsan sa comment section bakit hindi ko subukang magtrabaho or mag-apply dun sa farm or dun sa pinagtatrabahoan ni Daddy. Well, sa totoo lang gusto ko rin namang itry pero si Daddy ang may ayaw kasi sabi ni Daddy masyado raw mahirap, baka hindi ka raw kayanin, pero nawa ko naman kung bakit kasi iba yung naging work experience ko sa Pilipinas and yun. So, on the way na kami ngayon ni Daddy and si Daddy kung makikita nyo guys. Susubukan ko ngayon kung gaano nga ba kahirap ang trabaho ni Daddy sa pamamagitan ng isang shift para malaman ko kung gaano nga ba kahirap ang pagtatrabaho ni Daddy sa farm. Let's go. Let's do this. Actually, pwede ko naman siyang ipasok doon. Nagsabi nga si boss, tinatanong ako, anong work ng anak mo? Sabi ko, sa ngayon wala pa. Kaya lang, ito masipag siyang maghanap ng work. May naging work siya. Kaya lang is seasonal, so may araw na wala siyang pasok, may araw na may pasok. And alam niyo naman, maraming nagsasabi sa atin na ipasok ko sila dito sa work namin. And since April nitong 2025, marami na tayong pinasok. Kung nakasubaybay kayo sa channel natin, ilang taon yung ipinasok ko since April, 2, May, 1, June, 2, July, 1. Basta inabot na nasa I think 12 ng Pilipino na yung ipinasok natin pero walang tumatagal. Nag-stop na kami. Then may pinasok yung ibang lahi, tapos hindi din tumagal. And nito lang, nagtry si Alan na may ipasok, kaya lang hindi din tumagal. And then sumubok ako na yung mga nagme-message sa atin dahil nga ang daming mapapauwi dito. Alam nyo naman yan, kung updated kayo sa immigration dito sa Canada, ang daming hindi na marirenew. So sumubok akong mag-reply dun sa mga nangungulit sa akin. Actually, hindi natin mga kilala to, pero sinubukan nating ipasok dito. Matatagal na rin sila nangungulit, pero ang ending, hindi din tumagal. Lahat ata ng mga salita natanggap ko na, yung mga pagmamakaawa, yung mga sinasabi nila na sanay sila sa hirap, na mas mahirap pa doon yung trabaho nila kaysa sa trabaho namin, pero ang ending hindi din tumagal. So dahil kahapon yung ipinasok natin, nag-start lang kagabi, 3 shift lang, dinala niya lahat ng gamit niya. And then nung nasa bahay na siya, napag-isip-isip niya, nag-message siya sa akin na hindi na daw siya tutuloy. So umagang umaga bumalik na uli siya doon sa province kung saan siya galing. Kaya today tatry natin kung kakayanin ba nitong batang to. Sabi ko sa kanya, hindi kita bibiglain. Masusubukin lang kita kung kakayanin mo. Ngayon, kung hindi mo kakayanin, okay lang. Kasi sabi ko nga sa kanya, matalino ka. Nakikita ko sa'yo, magaling kang makisama, magaling kang magsalita. Mas magaling pa sa akin mag-English to. Kaya pag may tanong ako sa English, sa kanya ako nagtatanong. Sabi ko, kapag diyan ka sa amin nag-work, pakukulong ka na dyan, ang mangyayari, araw-araw ang mga kasama mo, puro baka. So ayoko naman mangyari yon. Kagaya namin, mga kasama namin hindi nag-i-English. So ang tendency niyan, ikaw mag-a-adjust, ikaw mag-i-Spanish. Itong batang to, kita ko, kagaya nung minsan, dami niyang kakwentuhan, nung nag-start siyang mag-work sa $3, so lahat ng bumibili, nakakakwentuhan niya. So sabi ko, hindi ito yung work na gusto ko para sa'yo. But for the meantime, kung wala ka pang work at wala ka pang mahanap, kasi wala siyang mailagay do sa resume niya Kasi nga, nung umalis siya sa Pilipinas at bago siya pumunta rito, nag-i-schooling siya. So on the spot, tumigil siya sa school and then pumunta rito. So wala siyang experience sa Pilipinas. So pagdating niya dito, wala siyang mailagay na experience. Kaya halos ang dami na niyang pinasahan, walang tumatanggap sa kanya. Kaya sabi ko, kung naboboard ka dito sa bahay, itry mo kung kakayanin mo dito sa amin. So today, patetestingin ko siya ng paglalagay ng tube do sa milking parlor namin. Kung kakayanin niya, di okay. Pag hindi niya kinaya, di okay lang. At least he try. Kasi sayang din Can you imagine yung 2 weeks niya, sayang din yung kikitain niya. Nandito na kami ngayon sa farm. Nagdadalo pala kami ni Daddy dito. Wala pa masyadong tao. Titingnan ko ngayon kung gaano kahirap nga ba ang trabahong ito. Ayun pala, may tao na pala sa loob. May son. Sama ngayon si Daddy and susubukan na namin. Ano po muna? Ayan, ganun pala muna araw. Tali mo to. Kailangan ito, yung bakal nakatama dyan sa sensor. Sensor yan. Ayan. Kailangan nakatama dyan sa sensor na yan. Tapos, so dito naman, 3 shifts ang pasok dito. Yung umaga at yung hapon, dapat ito is naka-pasteurize. Then, ito is on. Ito turn on mo. And then after that, this is tank 1. This is tank 2.
So sa umaga, ang pinaglalagyan ng gatas namin is tank 2. Then ngayong hapon is tank 1. Mamayang gabi, mag-start ulit sa tank 1. So mangyayari, manong beses nagmimilking dito, isang beses na nagmimilking sa Umaga lang po yun. then set up ko to ngayon. Kung kayo ba na idea. Yan. Ito is sa wash. Every shift, babalik mo siya sa wash para malinis yung makina. Yan. Tapos i-open mo to. So may laman na to na one shift milking. May laman na to. So in-open mo na siya, nakaset na to. Kasi ito yung stop, ito yung set ng temperature Sa loob. itong tangke. Kailangan lagi itong malamig. So yun muna, sabay itong machine na to, sabay dun sa tangke. Ngayon, ang ginagawa ko dito, niluluwagan ko to. Si Herbert, tapos si Alan. Ano yung mga baka? Medyo ba matitip? Ngayon, set up na niya yung kalahati. Pwede na natin itong galawin. Gagawin mo dito, long press lang yung green. Bababa na lahat yan. Then ito, Kahit ano pong pindutin sa mga yan? kahit alin dyan sa yan, kahit alin dyan, basta long press lang yung green, lahat yan gagalaw na. Dalawin mo yan, yan. Ito na yung mga baka guys. Ang dami na nila oh. Nakabaka. Brrrr. They have a tag on their ears. Ito, power on, para umandar to, tama, check mo. O-on ko to, then forward, ayan, pag pinorward ko to, ayan, andar na yan. Diba? Naikot na siya. Andar na, diba? Apo. And then ito, forward, stop, reverse. So pag pinindot ko tong stop, tama, nag-stop. Diba? O, pag pinindot ko yung forward, andar na yan. Then ito, speed up. Ayan, mag-i-speed up ako ha. 30, magiging po 31, 32, 33, 34, 35. So yung speed nung ikot nung milking, tama, nung milking parlor natin. I-press mo tong double yan. Okay. Okay lang kahit maraming beses. Press mo yung double. O, ang purpose niyan is ito. Kita mo yan? Yun, saka yan. So para malinis yung mga dumi nila, papunta doon. Kung napansin mo, pababa yan. Tara. Dali, magbihis ka. Yan. Ilagay ka ng mga tissue doon. 4. Okay na yan. 3. Okay na yan. Lagyan mo doon, tissue. So titingnan natin yung mga baka dito sa dulo. Dami nila oh, kung makikita niyo naman. Hello? Nakatingin? O sabay iling eh. Nakatingin si 7443. Kasi 4994 ah. Nakatingin kayong dalawa. Hello. Bahala na kayo. Bye guys. We're going back. Let's go. Bye guys. Natapos na rin. Woohoo! Let's go. Ngayon kung makikita nyo, ubos na yung mga baka. Nililinis na lang namin yung pinaggatasan ng mga baka. Pero pang ibon dito napadpad. And grabe. So nakakapagod pala siya. Grabe. Kanina pa ako angat baba ng braso ko to the point na parang bibigay na siya. Pero good thing is kinaya ko naman hanggang matapos yung shift. So super worth it na experience. Very nice. Ang masasabi ko lang, hindi pala talaga biro ang pagde-dairy farm. Grabe.
Kung napapanood ko sa mga video minsan ni daddy ko, kung minsan tinitingnan ko siya habang nagtatrabaho dito, mukhang madali. Pero pag ako na pala mismo susubok, sobrang hirap, nakakangalay at ang sakit sa katawan. Pero mabuting experience na rin, at least naranasan kong makapag-shift kahit 4 hours lang sa isang araw na nagtrabaho si daddy. At nakasama ako upang malaman ko nga ba ang experience ng pagde-dairy farming sa isang araw. Base na ako. Tinanggal ko na yung mga ginamit ko kanina paggagatos dun sa mga baka. So yan, binalik ko na yung boots si daddy, tinapon ko na yung mga gloves, binalik ko na yung apron doon. Pauwi na kami. Ang gulo na ng buho ko. Nagtatapos na si daddy. Let's go home. Alright lads, we're going home. Oh my gosh. Antayin ko lang si daddy din. Pauwi na kami. See you later. So, kakauwi lang namin ni daddy galing sa work. Nakakapagod pala talaga ang mag-dairy farm. Na-realize ko during those hours na nag-work ako dun, mahirap talaga. Well, to be honest, wala naman talagang trabahong madali. Pero, yung mga times na pinapanood ko si daddy habang nagme-milking siya dun, yung mga videos na napapanood ko sa YouTube niya na nagme-milking siya, mukha lang siya madali tingnan kasi papasok mo lang yung tube dun sa nipple ng baka. Ganun na gagawin mo, lilinis-linis, kung ano-ano pa. Pero as it turns out, there's more to it pala than what the eyes just see in the videos and what I see when he's doing it in person. I mean, kaya ko naman gawin yung trabaho actually. Hindi naman siya totally pagod na pagod ako in a way na sobrang sakit ng katawan ko. I mean, masakit naman talaga siya sa katawan. Nangalangalay na kanina ang braso ko. Kanina pa ako pag ganun, kanina pa ako pag ganun, kung ano-ano stretchings ang ginawa ko. Pero kahit kaya ko yung job, hindi ko gusto yung trabaho. Pero at the same time, feeling ko sa sarili ko kasi mas gusto ko yung trabahong nakikipag-socialize ako, nakikipag-communicate ako sa iba't ibang tao. Feeling ko mas nag-grow ako. Okay, hindi ka naman sinasabing hindi ako nag-grow sa bakahan. Pero kung mapapansin nyo kasi dun, puro na lang baka ang lagi naming inutusan, puro baka ang lagi naming nakakasalamuha dun sa loob. So wala masyadong communication na nagaganap between two people. Maliban sa katrabaho mo, pero kadalasan ang katrabaho ni daddy dun is ibang lahi. So hindi mo rin masyadong makausap ng masinsinan. Feeling ko kasi sa sarili ko, despite kinakaya at kakayanin ko yung trabaho, mas gusto ko pa rin talaga yung workplace na alam kong mas madedevelop ko pa sarili ko, mas mag-grow pa yung character ko, may improve ko yung skills ko in a way na hindi lang dahil gusto ko yung trabaho, kundi dahil mas napapaunlad nito yung sarili ko. Mas napapaunlad ng trabahong ito yung kakayahan ko, yung pagkatao ko, lahat dinedevelop and ine-enhance niya para sa akin. So ngayon, na-realize ko na kung gaano kahirap ang pagtatrabaho sa farm, kagaya ng ginagawa ni daddy sa dairy farm. Sobrang hirap, sobrang nakakapagod, pero yan talaga, minsan kailangan natin mag-sacrifice. I hope you like this video. Sana'y may natutunan kayo mula sa shinare kong experience ko mula sa pag-work ko kanina sa dairy farm ni daddy. If you like this video, make sure to leave a like, subscribe, and share nyo na. It would absolutely help a lot of people out there. I'll see you guys in the next one. Bye-bye.